bituin at araw yan ngayon, abay magdidilim. Yung parang araw ng buwan, ating magsinta, buhay langit sa piling ko. Pursuant to paragraph 1-61, Section 2, Chapter 1, Armed Forces of the Philippines, Regulation G-151055, General Headquarters, Armed Forces of the Philippines, dated 1 July 1986, as revised, the Military Merit Medal with First Bronze Spearhead device is hereby awarded to Second Lieutenant Fidel A. Mijares, 0-123931, Infantry, Philippine Army. Congratulations, Captain Mijares. Thank you, sir. Staff Sergeant Miguel M. Nadella, 640512, Infantry, Philippine Army. Congratulations, Lieutenant Nadella. Thank you, sir. Sergeant Cesar B. Sulong, 676193, Infantry, Philippine Army. Corporal June D. Catabian, 721035, Infantry, Philippine Army. Private Erwin C. Montes, 731046, Infantry, Philippine Army. For heroic achievement and meritorious performance of duties rendered as platoon leader and members of Charlie Company, 5th Infantry Battalion, 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, during the conduct of raid that encountered group of fully armed men believed to be terrorist followers under Commander Abdul Karim at the vicinity of Barangay Baiton, Halamba, Lanao del Sur on or about June of 1986. Possessed with exceptional courage and determination, above-named officer and enlisted men moved tactically towards their objectives. By these heroic deeds, above-named officer and enlisted men who campaigned against the southern Philippine terrorists, thereby earning credit and honor not only for themselves and their unit, but also for the Philippine Army and the armed forces of the Philippines in general, by command of Brigadier General Samonte. Alam niyo po, Itay, paglaki ko, gusto ko pong maging doktora para po pag may sakit kayo ni nanay, ako na lang po ang gagamot sa inyo. O ikaw, Jose. Paglaki mo, anong gusto mong kunin? Yung pong gumagawa ng building? Arkitekto. Ayaw mo bang maging sundalo? Katulad ng tatay mo? Oy, kayong dalawa. Ano pang ginagawa niyo dyan, ha? Gabing-gabi na. Magsiakit nga kahit matulog. Pumasok na naman ang kontrabida. Nanasela, samahan niyo nga itong dalawang to nang makatulog na. Halina kayo. Matulog na tayo. Hoy, Aurora! Kanina ka pa nagdadabog dyan, ha? May problema ka ba? Oo, talagang may problema. Lalo na't naririnig ko mga pinag-uusapan niyo ng mga bata. Aba, Fidel, puro na lang pangarap. Puro pagsusundalo. Paano na lang mga ambisyon na nakatanim na sa isipan ng mga anak mo? Paano sila? Paano tayo? Konting panahon na lamang, Oring. Matutupad ko ng mga pangarap ko para sa inyo. Alam mo yun, di ba? Pangarap? Puro na lang ba pangarap? Hanggang kailan kami magtitiis sa pangarap na sinasabi mo? Fidel, natatakot ako. Nag-aalala.
Nag-aalala ako na baka isa sa mga araw na to, bangkay mo na lang ang sumalubong sa amin ng mga anak mo. Fidel, bakit hindi na lang natin sakahin yung lupang ibinigay sa'yo ng mga magulang mo? Kung ginusto ko yan, sana'y noon pa. Alam mo namang hindi ko pinangarap ang maging isang magsasaka. Kaya nga ako nagsundalo eh. Sayang naman ang pagsisikap ko sa mga plaket medalyang yan. Medalya. Plake. Fidel, ang pagpaparangal ay inihahayag sa buong bayan, hindi sa isang hukbo lamang. Paano kung mamatay ka? Ha? Paano? Bakit? Babayaran ba nila ang karangalan mo? Paano kami ng mga anak mo? Makakain ba namin ng mga medalya at laki mo? Lumalaki ng mga anak mo, Fidel. Mag-isip-isip ka naman. Ano ba, Aurora? Tanghali na. Malayo pa yung pupunta natin. Oo, tapos na to. Tay, doon po ba tayo matutulog sa beach? O bakit? Kasi po, ang sarap ang gubad sa tubig eh. At saka paminsan-minsan nyo lang po kami pinapasyal. Ay nako, tumigil ka nga. Kita mong nagkakandakuba na nga ang tatay mo sa katatrabaho eh. Ikaw naman, oh. Paminsan-minsan lang humila yung mga anak mo eh. Hindi mo pa pagbigyan. Bakit? May pera ka ba? Wala. Aga na nga ako na. Ano magdadala niya? Sus, wala naman pala. Wala na sila, tayo na. Dalihan nyo. Tanghali na tayo. Sir. Pinatawag po kayo ni Major Splana. Bakit daw? Emergency operation daw, sir. Ganun ba? Paano yun, Oreng? Pinatatawag ako ni Sir. Mabuti pa, bukas na lang natin ituloy ito. Sandali lang, pagbibihis ako. Sir. Sir. Men, ito ang Almagro Island. Dito ibinababa ang mga kontrabando tulad ng mga dynamite, stateside na alak at sigarilyo at malalakas na kalibre ng baril. Sir, paano nakakalusot sa mga Coast Guard ang mga yan? At anong hakbang ang ginagawa ng pamahalaan ng Almagro? Walang magawang action si Mayor Rivera ng bayan ng Almagro. Kaya't humihingi sila ng tulong natin. Sir, sino naman ang namumuno sa kontrabandong yan? Sa Almagro Island. Ayon sa ating intelligence report, ito ay pinamumunuan ni Commander Alamid. Dali-dalian nyo! Kanina pa tayo hinihintay ni Mr. Yu! Bilisan nyo! Adila, doon ka sa kabila. Sulong, sumunod ka sa akin. Militar! Takbo!
Pinanganulan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ikaw ngayon, Fidel Mijares Jr. ay isang ganap ng Kristiyano. Sabay-sabay na tayo. Fidel, kunin mo nga muna tong anak mo. Bigat-bigat. Kakangalay. Sir, doon na tayo sa bahay. Huwag mo na akong tatawagin, sir. Dahil magmula ngayon, tayong tatlo yung magkukumpare na. Oo nga naman. Pare? Tayo na, pare. Tayo na, pare. Pare. Ayos na ayos to. Katabyan, hintayin mo na lang. Yes, sir. 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 Oh, sir. Sir. Maglilib pala kayo, sir. Oh, Sino naman ang makakapalit yung CO? si Major Vargas. Pero okay lang yun. 1 buwan na naman ang leave ko eh. Babalik agad ako. Sir. Total, 1 buwan kayo mawawala. Hindi muna kayo magre-report. Alam niyo naman kayo lang kasundo namin sa iyo rito eh. Di bale, huwag kayong mag-alala. Total eh, inayos ko ang kanya-kanya yung assignments. Ikaw, Miguel, sa bayan ng Santo Niño. Ikaw naman, Fidel, sa bayan ng Ukindo. Sir, sa kabilang bayan yun ah. Ano naman ang assignment? Your mission, Fidel, is illegal logging. Yes, sir. Pinatatanong ni Don Manolo kung kailan darating ang barko para may deliver na itong mga troso sa Maynila. Sa Makalawa, sir. Makalawa. Sige. Don Manolo! Don Manolo! Bakit? Don Manolo, may masama pong nangyari. Huwag mong sabihing problema na naman to. Nasabat po kami ng mga sundalo. Buti nga po, nakatakas kami. Punyeta!
kakatimbre na yan? Sino kayang tarantadong naglakas loob na? Captain Mihares po, taga Dumalinaw. Pwes, puntahan mo si Mayor Lavides. Gusto ko siyang makausap. Hawak mo ang bayan ng Dumalinaw, Mayor. At alam ko na ikaw lamang ang makakatulong sa akin. At ang lahat ng ito ay kapalit lamang ng mga utang na loob mo. Mahirap. Mabigat ang ipinagagawa mo sa akin, Don Manolo. Si Mijares ay tubo sa bayan ko. At alam mo naman, nalalapit ang eleksyon. Kailangan kong maging malapit sa taong bayan. Hindi ko naman sinasabing ipapatay mo siya, Mayor. Ang gusto ko lang ay bigyan mo siya ng leksyon. Halimbawa, pekein natin ang titulo ng kanyang lupa upang umalis na siya sa lalawigang ito. Ayan naman ang ating dating ginagawa, Mayor. Ang lupa ni Mijares ay minanapan niya sa kanyang mga ninuno. Baka mahirapan tayo, Don Manolo. Hawak mo ang munisipyo, Mayor. At sayang lang ang pagkakalagay ko sa iyo diyan. Tayo may mga tao po. Mayor, napasyal kayo. Anong may paglilingkod ko? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Fidel. May mga negosyanteng nais magtayo ng malaking proyekto dito sa ating bayan. At ang napili nilang lugar ay ito. Pasensya na ho kayo, Mayor. Hindi ko pinagbibilin lupang ito. Ito na lamang pong naiwang alaala ng aking mga magulang. Marami naman ho dyan eh. Bakit ito pang napili nyo? Kung ganon, Fidel, hindi na ako magtatagal pa. Kung magbago ang isip mo, pasyalan mo ako sa munisipyo. Salamat, Kapitan. Ayan na. Fidel, kahina-hinala yata ang pananalita at ikinikilos ni Mayor. Kung ano man ang binabalak nila, nakahanda ako sa anumang mangyayari. Nana Stella, pakitingnan nga ho ninyo kung sinong kumakatok. Telegrama ho. Pakapirmahan lang ho. Salamat. Sige ho. Para ho sa inyo. Saan galing yan? Galing sa Bureau Plan. May problema sa lupa. Bakit daw? Ewan ko. May anomalya ho ang titulo ng lupa ninyo, Mr. Mijares. Kaya gusto lang ho naming makasiguro kung sinong tunay na may-ari. Ako ang may-ari ng lupa, wala nang iba. Paano nangyari yun? Ang mabuti pa ho, si Mayor na lang ho ang kausapin ninyo dahil marami pa ho akong gagawin. Ang lupa mo pala, Fidel, ay pag-aari ni Don Manolo at hindi sa mga magulang mo. Etong titulong magpapatunay na ang lupa ay hindi sa'yo. Ang titulo ng lupa ay nasa akin ng original. At yan ay minahanak ko pa sa akin mga magulang. Huwag naman ho kayo magbiro ng kanya, Mayor. Ito ay mga legal na testamento. At hindi hokus-pokus. At hindi maaaring magkamali ang munisipyo. Paano mo masasabing original ang titulong hawak mo? Kung pinipilit ninyong mali, wala akong magagawa. Pero itong tandaan nyo, Mayor. Ipaglalaban kong lupang yan.
Kahit saan tayo makarating. Fidel, ang mabuti pa, humanap ka na ng ibang malilipatan para wala ng gulo. Ano ba talaga nangyari, Fidel? Hindi ba't minana mo pa ang lupang ito mula sa mga magulang mo? Bakit nila tayo ginaganito? Hindi ko alam, Oreng. Kung ano man ang mangyari, ilalaban ko ng patayan ang lupang ito. Fidel! Anong kailangan nyo? Binibigyan ka na lang ng 1 linggo para lisanin ang lugar na ito. At huwag mo nang asahang pambigyan ka ng palugit ni Don Manolo. Kung sunod-sunuran kayo sa amo nyo, sabihin nyo hindi ako natatakot. Alam ko namang mga bagabuntutin nyo eh. Sige! Alam ko sa amo mong matakaw sa lupa. Hindi ako alis dito. Sige! Natatakot ako, Fidel. Baka mamaya, kung ano pang mangyari sa'yo dito. Paano kami ng mga bata pag nagkaganon? Ang mabuti pa, doon na muna kayo kay Chonanding sa Santa Fe. Habang inaayos kong problema. Mabuti pa siguro, sumama ka na lang sa amin. Para nang sa ganon, lahat tayo makaiwas sa gulo. Tutal, inaayos mo pa naman yung mga papeles na magpapatunay na sa iyong lupang ito. Mahirap iwan ang bahay na ito. Mabuti na nakakasiguro tayo. Baka mamaya, pagbalik natin dito, walang tayo matirahan. Sige. Ikaw ang bahala. Oreng! 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 Kaya makamuntaran!
Magandang umaga ho, Epe. Aalamin ko lang ho sana kung milinaw na ang pamamaril sa bahay. Huwag mo kaming apurahin, Kap. Hindi kami manghuhula. Tinatrabaho pa yan ng mga pulis ko. Na ikaw na binaril, hindi mo lang kung sino. Kami pa? Kailan ko malalaman? At hanggang kailan ako maghihintay? Hindi ho kaya ang lahat ay mabaon na lamang sa limon. Sa tema lang pananalita mo, minamalit mo kami mga pulis. Sundalo ka, di ba? Bakit hindi ka lang gumawa ng sarili mong investigasyon nang hindi mo kami inaapura? Salamat ho. Tayo na mga anak. Pare, nakikiramay ako sa sinapit ni Maring Aurora. Siya nga pala. Kumusta na ang investigasyon ng mga pulis? Ano nangyari sa kaso? Investigasyong nauwi sa wala. Hindi ko maaaring palampasin to, Miguel. Kilala mo ko. Ginawa kong lahat para maging legal ang investigasyon. Pero pinagkait nila sa akin ng katarungan. Naisip ko tuloy na ilagay sa akin mga kabayang batas. Huwag, pare. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Sayang naman yung pagmamalasakit mo sa bayan. Yung katapatan mo sa tungkulin mo bilang isang sundalo. Yun na nga eh. Halos isubo mo ang buhay mo dahil sa pagsisilbi sa bayan. Halos 2 paa mo nasa hukay. At kung minsan, hindi mo na napapansin ang pamilya mo dahil sa pagsunod mo sa iyong tungkulin bilang sa sundalo. Pagkatapos, ito pang napala mo. Naiintindihan kita, pare. Bakit hindi mo kausapin si Major Vargas? Yung bagong commanding officer natin. Kakausapin ko naman si Major Esplana para malaman nila ang nangyari sa pamilya mo. Siguradong malaki maitutulong nila sa'yo. Pero, pangako mo sa akin, huwag kang gagawa ng kahit anumang hakbang. Dalian mo lang, pare. Palapit nang masira ang ulo ko. You have no evidence, Captain Mijares. At alam mo yan, you are a military. Si Mayor Lavides ay isang public servant. At ang sinasabi mong Don Manolo ay isang maimpluwensyang politiko. Pader ang binabangga mo, Kapitan. Pader man silang mahirap gibayin. Wala akong pakialam. Ang hinahanap ko lamang po ay mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng aking asawang si Oreng. Nagkamali pala ako ng pinuntahan, Major. Wala akong kinikilingan, Kapitan. Inilalagay ko lang sa matuwid ang lahat. Matuwid bang ang kininilang lupang minana ko pa sa aking mga magulang? Ang pananakot at pamamaril sa bahay ko. Sundalo ako na halos buhay kong puhunan. Pagkatapos, ito pala mapapala ko. Kung hindi niyo ako mabibigyan ng tulong, Major. Maraming salamat po. Alam mo, Oreng, habang lumalaki si Boboy, tingnan mo. Naku, Fidel. Maawat mahiya ka naman dyan sa anak mo sa sinasabi mong yan. Baka pag lumaki yan at nalaman ang sinabi mo, isusumpa ka niyan sigurado. Ang yabang mo naman.
Pasalamat ka. Sa nanay mo ikaw nagmana. Eh kung sa tatay mo, baka naging magkamukha pa tayo. Ayoko Kaya, Oreng, kahit ganito lang ako, mapagmahal. Busog ka naman sa pagmamahal ko. Patunayan nga yan eh. Naglilihi ka na naman eh. Uy! Bibiri lang naman ako eh. Baka mamaya magkatotoo yan, ha? Huwag po, Kapitan. Maawa kayo sa akin. Wala akong kasalanan. Siyama lang nila ako. Isinama. Istingyawa ka. Tay, saan ba kayo galing? Yan lang. Huwag mo na si Jose. Bakit na kayo? Jose, halika na. Doon ka na sa higaan mo. Bakit gusto niyo akong patayin? Pati si Aurora at si Nana sila ginamay niyo. Sino nag-utos sa inyo? Hindi ko alam. Sino? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Fidel. Bawa ka. Tulungan mo ako, Fidel. Bawa ka. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Maawa. Tulungan. Ang mga katulad mo. Hindi na dapat kinakaawaan. Total, mamamatay ka na rin lang. Bahala ka na sa buhay mo. Fidel! Huwag mo ako iwan!
Sasabihin ko na! Sasabihin ko na! Fidel! Si Don Manolo! Si Mayor! Sila naguto sa akin! Sila naguto sa akin! Tulungan mo na ako! Fidel! Fidel! Salamat. Ah! Ano kailangan nila? Taga-census po. Si Mayor nandyan. Andiyan ho sa loob. Halika, pasok kayo. Bakit? Fidel! Mayor! Anak na! Dali natin sa ospital! Sir! Walang tao dito! Tay, wala na pong gatas. Nagugutom na po si Buboy. Tara, dito lang kayo ha. Huwag mo siyang iiwanan. Bibili lang ako ng gatas sa bayan. Jose. Miss, gatas nga. Yun, oh. Dalawa. Nakita mo na pala si Mijares! Bakit hindi mo pa inupakan? Eh, sir. Don Manolo, si Captain Mijares ay hindi pangkaraniwang sundalo. Baka sa mga oras na to kayo na huwag isunod. Magdala ka ng tauhan mo! At huwag kang babalik dito hanggat hindi mo dala ang ulo ni Mijares! Dali!
Doon sa kabila. Mauna kayo sa ibaba, dali! Dali niyo yan. Dahan-dahan lang. Paano ito? Sige, tulungan niyo. Halika, boy. Hindi bagay, sir, maging isang ina. Bastos talaga si Billy kahit kailan. Bilisan niyo Oo dyan. nga eh. Alam ko, Fidel. Ang kaapihang sinapit mo. Walang lihim sa ibaba na hindi ko nalalaman dito sa taas. Alam ko isa ka mabuti sundalo, kaya kita tinanggap dito. At ang nakakalaban mo,
ay isang kurap na mayor. At isang taong masama, si Don Manolo. Anong binabalak mo ngayon? Gusto ko mabigyan ng katarungan ang sinabit ng aking pamilya. Gorgo! Huwag ka nang tumakas. Simpangis ka man ng hayop dito sa gubat. Sa laki ng atraso mo sa pamilya ko, hindi ka patatawarin ng bala ko. Itay! O bakit? Alam niyo po si Buboy, pinaliguan ni Aling Lagring, ang bango-bango. Ah, ganun ba? Puntahan natin. O ikaw, kumusta ka na? Mabuti po. Halika. Senyor! Dali! Lagring, sandali lang. Hindi ka ba nakakalata? Ginagawa ka lang yaya ng anak ni Fidel? Tignan mo ang sarili mo.
Wala ka pang asawa, mukha ka ng nanay. Lagring, bakit di mo ako subukang mahalin? Kahit isang dosen ng anak, kaya kitang bigyan. Bastos! Sino pa yung pamalaki mo? Si Fidel na isang sundalo? Iwan mo ako! Pili! Pag ayaw sa'yo, huwag mong pilitin. Malalim ang iniisip mo, Fidel. Hindi kita masisisi sa sinapit ng iyong asawa. Ganyan din ang naramdaman ko nang mamatay ang aking ina. Naramdaman ko wala nang inang mag-aaruga at susubaybay sa akin. Wala nang inang maangarap para sa aking kinabukasan. Nang dalhin ako ni Tatang dito sa bundok, nakalimutan ko na lahat. Mahirap makalimutan si Aurora Lagring. Naging bahagi na rin siya ng aking buhay. Kung nakinig lamang ako sa kanya. Naiwan ang pagsusundalo. Hindi sana namin sasapitin ito. Marami pang panahon ang darating, Fidel. Sariwa pa ang sugat sa iyong damdamin. Makakalimutan mo rin siya pagdating ng araw. Jose! Lara, tama na yan. Magsiahon na kayo. Sadali tawag ako ni Nanay Lagring. Bugok, hindi ikaw. Tayo. Matagal-tagal na rin panahon ang tinigil mo dito sa kabundukan. Malalaki na ang mga anak mo. Hindi ba naisipang magbalik loob sa pamahalaan? Ayaw ko nang maalala mga nakaraang, Commander. Ang nangyari sa aking pamilya ay tinuring ko na isang masamang panaginip. At ayaw ko nang bumalik sa pamahalaan. Sapagkat dito sa bundok, dito ko nakita ang pagmamahalan ng bawat isa. Walang mahirap at walang mayaman. At walang mga walang marunong. Walang inaapi. At walang nangaapi. Paano ko lilisanin ang kabundukang ito? Paano? Hindi ka kaya binubulag ng iyong paniniwala? Anong ibig niyong sabihin, Commander? Ang ideolohiyang nakabaon sa iyong isipan ay siya rin nagbibigay lakas loob sa isipan ng mga nakikibaka at namumuno. Katulad mo, naranasan mo na ang hapdi ng kasawian. Posibleng maulit yan dito sa bundok. Dahil sa mga katulad natin, ay hindi mawawala ang ahas. Ahas na sumisira sa mga magkakaibigan. Ahas na sumisira sa mga magkapatid sa pakikibaka at kapatiran. Tandaan mo, Fidel, mas mabagsik ang kamandag ng ahas dito sa bundok kaysa ahas sa lungsod.
Natin gawin, misis. Asa na yung para sa amin? Para saan to? Di ba ting dadang kayo dito? 1,000 binibigay niyo sa amin? Pangkapi niyo yan. Hindi ba't obligasyon niyo magbigay tuwing darang kayo dito? Hindi kayo marunong magtanda. Pasensya na ho kayo. Dadalhin po namin yan sa palengke. Basta! Yung dating gawin, kukunin namin yung para sa amin. Sir! Sir, wag na ho! Hoy! May dalawa dyan! Para Ibaba niyo sa manyaras na! Sigurado ka bang dito nagpupunta yung mga abusadong sundalo? Sa ayon sa ating informer, madalas pumunta rito mga sundalong nanggugulo. Mamaya nandiyan na yan. Ayan na. Waiter! Sir! Yes, sir! Saan ka umbit? Yes, sir! Bilisan mo! Yes, sir! Dali! Yes, sir! Waiter! Sir! Saan ka umbit? Sir, wala na ako kaming bill. Sino may sabi sa'yo wala? Saan ka pa? Si sir, talagang wala ng beer eh. Katunayan nga ho, magsasara na kami, kaya kung pwede sana, pakibayaran na. Ano magsasara? Tayo na. Si Commander, nandun. Darating ang ating mga armas mula sa Hilaga. At ayon sa itaas, kailangan mo natin mangalap ng mga tao at palakasin ang ating simulay. Magandang araw po, Commander. Ninakaw po yung aking kalabaw na katulong ko sa aking kabuhayan. Fidel, bigyan mo ng kasagutan ang kanyang karaingan. Oo, Commander. Bawa po kayo. Mag-umawa ko kayo sa akin. Totoy, bubuhayin kita.
Pero itatak mo sa iyong isipan, ang pangalang Commander Buhawi. Sige, makakalis ka na. Good morning, gentlemen. Ipinatawag ko ang komperensyang ito upang pag-usapan ang pag-aambus na ikinamatay ng ating mga sundalo. And according to our highest-ranking military officials, the purpose of this operation is to get Commander Buhawi at all costs.
Dadang! Dadang! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Dadang! Tulungan niyo kami! Dadang! Dadang! Tulungan niyo kami! Fidel! Dadang! Di na ako magtatagal. Si Fidel, siya na lang Dadang! bahala sa iyo. At siya na lang ang magpapatuloy ng ating simulain. Anak. Dadang! Dadang! Marahil ay alam nyo na at narinig ng iba sa inyo ang naging habilin ng yumao kong ama. Mula ngayon, si Commander Fidel na ang magpapatuloy ng kanyang simulain. Puno ako! Mga kasama, hindi naman tela sa inyo na malaki na rin ang hirap ko sa simulaing ito. At kung meron bang ibang dapat na mamuno, walang iba kundi ako at hindi si Fidel. Ngayon, Fidel, ipakita mong karapat-dapat niyang mamuno sa samahan ito. Tinatanggap ko ang hamon mo, Billy.
Fidel! Noong pa man, napalapit ka na sa akin at ang mga bata. Napawi ang aking kalungkutan. Nagkaroon ng saysay ang aking buhay. Inisip ko may magmamahal sa aking katandaan. Ngayong wala na si Tatang. Sino pa magmamahal sa akin? Handa akong magmahal. Ngayon pang, ikaw ang nagsilbing ina ng aking mga anak. Walang dahilan para hindi kita mahalin. Nakakaigit si Commander, no? Oo nga. Parang ganito. Bakit? Magsama kayong katarantado. Ha? Itiwan mo siya! Walang hiya ka. Sukdulan ang kasamaan mo. Sana noong pa pinatay na kita. Lumayas ka na. Bago maubos ang bait ko. Layas! Bilisan nyo! Ang bagal-bagal nyo! Bilis! Dali! Dali! Kamu! Dali nyo! Kalaban!
Salamat ho. Sino ho sila? Commander Fidel. Bilang ganti, kunin niyo na yung 3 sakong bigas. Salamat ho. Huwag po. Maawa na po kayo sa akin. Bilis! Ano sa bita ko? Ano pumalag? Bilis! Maawa na kayo sa akin. Awa niyo na. Maaari bang makisuyo sa'yo? Kakausapin ko lang si Commander. Aliw kayo. Commander, may gustong kumausap sa inyo. Bakit ho? Commander, Peray po ang aking apo. Wala pong nagawa ang ustisya at nagbibingi-bingihan. Kaya po ako lumapit sa inyo upang bigyan ng katarungan ang sinapit ng aking apo. Kaya kung maaari po, tulungan nyo kami. Hayaan nyo ho. Bukas na bukas din. Bibigyan natin ng hustisya ang sinapit ng iyong apo. Commander! Oh! Baba! Diyan! Dali yan! Dali! Teka! Commander! Ano po kayo? Ano po sa amin? Bawa na po kayo sa amin. Huwag na kami patayin. Matakaw kayo sa laman. Ang mga tarantadong pulis na katulad nyo, ginagawang pataba sa lupa. Mauna na kayo sa impyerno. Tayo na. Hold your fire! Hold your fire! Tayo na! Sir, kapitan nyo na. Ay, bakit tayong matras? Ba't yan ang dahilan kung bakit tayo narito sa bundok? Silang pumatay sa ating mga kasamahan! Natutuwag na ba kayo? Hindi mo ako naintindihan. Sir.
Take a seat. Thank you, sir. What is the result of your recon patrol, Captain? Sir, nakaengkwentro namin ng mga rebelde sa pamumuno ni Fidel. Pero matras sila nung makilala kami. Nasa puso pa rin ni Fidel ang pagiging sundalo. Sayang. Isa pa naman siya magiting na kawal. Kaya lang hindi niya kayang labanan ng kasawian. Nadulot ng maruruming lider ng ating lipunan. Sir, sana naman tuloy yung panukala ng pamahalaan tungkol sa amnesty. Isa na ako sa tutulong sa kanyang pagbabago. Kung mangyayari yun, ako mismo ang magpapasuko sa kanya. Itay! Tatay, si Boboy naapoy ng lagnat. Anong gagawin natin? Pababayaan na lang ba natin tumirik ang kanyang mga mata? Ano, tatay? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Walang doktor, walang hospital, walang malalapitan. Minsan ako nangarap na maging isang doktora. Pero hindi ko na inintindi yun. Dahil anak lamang ako na hindi makapagpasya. Halos dinanas ko na habulin tayo ng mga sundalo. Na halos wala na halaga ang buhay. Para tayo mga sisiyo na nagtatago sa mga lawin. Ba't hindi ka nalang sumuko, tatay? Intindihin mo naman kami. Hindi pa huli ang lahat, tatay. Jose, si Buboy. Tama ang mga anak mo, Fidel. Masyado nang malaki ang pagkukulang mo sa kanila. Iba ka na ngayon, Fidel. Masyado kang naging mapusok at marahas sa pagpapasya at pagpatay. Ilang buhay pa ang kikitlin mo. Bakit, Fidel? Bakit? Sumuko na tayo. Alang-alang sa mga anak mo. Diyos ko, kung napakalaki man ang aking pagkakasala, ituro mo po sa akin ang daan para maituwid ko. Huwag niyo pong kunin sa akin si Buboy. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Na sana'y pakinggan niyo ang aking mga dalangin.
Boboy? Itay! Boboy! Boboy, anak! Itay! Magaling ka na, anak. Opo, Itay. Maraming salamat po. Dati ho pala kayo sundalo. Ano pong dahilan at naging rebelde kayo? Matagal ng panahon yun. At ayaw ko nang maalala. Ang nangyari sa buhay ko ay pinagbayaran na ng may pagkakautang. Ano bang pakay niyo? Amnesty ho. Kung bibigyan ho kayo ng pamahalaan ng isa pang pagkakataon, susuko ho ba kayo? Napakadaling sabihin ng pagsuko. Pero napakahirap gawin. Mangyayari lamang yan. Sa isang matuwid na pamamaraan. Una, kakausapin ko ang aking mga tawan. Pangalawa, lupa, hindi balang kailangan. At kung sakaling magbababa kami ng armas, yun ay kay Colonel Esplana lamang. Nabalita ako nangyari kay Aurora at sa mga bata. Huwag na kayo magpaligoy-ligoy pa, sir. Alam ko nandito kayo para pasukuin ako at ang aking mga tauhan. Ang pagbabalik loob mo sa pamahalaan at ang iyong mga tauhan ay ginagarantiyan ko, Fidel. Lalo na ang kanilang kaligtasan at ang magandang kinabukasan ng mga bata. Siguruhin niyo lamang, sir, na ang pagbaba namin ng armas ay may mararating, hindi kabiguan. Ang matuwid kong pakay ay may kabuluhan. Matagal tayo nagkasama at kilalang-kilala kita, Fidel. Ang magandang layunin ng pamahalaan ay karapat-dapat sa mga rebeldeng katulad niyo. Pasensya na kayo, sir. Naniniguro lamang ako. Minsan na akong nadapa. Ayaw ko nang maulit. Mga kasama, hinihingi ng pamahalaan ang ating pagbabalik loob. Bibigyan tayo ng amnestiya upang makapamuhay ng tahimik. Makakapiling na ninyo ang inyong mga pamilya. Mabibigyan ng edukasyon ang inyong mga anak at mga lupang sasakahin na magiging atin pagdating ng panahon. Ito na ang pagkakataong hinihintay natin. Iiwanan natin ang kabuntukang ito at malaya na tayong mamumuhay. Commander, alam na ba ito sa taas? Kamay King, ang pagbaba ko ng armas ay hindi ko sariling pagpapasya. Ito'y pangkalahatan. Fidel, ang kahulugan ng pagsuko mo ay kalayaan. Hindi ako nagkamali. Ikaw pa rin ang dating si Mijares na nakilala ko. Pare, yan na ba yung inaanak ko? Ang laki na ng utang ko dyan. Pare! Bayaan mo, Mijares. Gagawin ko lahat ng magagawa ko upang magkasama tayong muli. Ibaba niyo ang mga armas niyo.
Blake! Pare mo! Dali, dali! Mga hudas. Isinyawa ka mong tanan! Isinyawa mo! Nagkaroon ng katuparan ang simulaing ipinaglalaban ni Fidel na naging tatak sa isipan ng mga rebelde at mga sundalo. Tinupad ng pamahalaan ang pangakong amnestiya, edukasyon at pangakong lupa na nakamit ng mga anak ni Fidel, Lagring at mga kasamahan. Ngunit marami ang nagtatanong at naging palaisipan sa lahat. Kailangan pa bang magbuwis ng buhay, dumanak ang dugo, gumamit ng bala at karahasan? Kailangan ba ang himagsikan para sa kapayapaan? Tayo'y Pilipino, isang diwa, isang bansa.